Ang panganib na dulot ng daga, posibleng maging mitya ng buhay. Isa ang barangay Payatas sa may pinakamaraming kaso ng leptospirosis dito sa Quezon City. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot sa 5 ang tinamaan ng sakit na ito. Isa na rito, si Mike Lores Bello. August 18, nang makaramdam si Mike Lawrence Bello, 17 taong gulang, ng pananakit ng katawan at tagnat. Parang nahirapan na po ako tumayo. Parang masakit po yung buong katawan ko. Tapos, mga tanghali po, nilalagnat na po ako. Parang trangkaso. Opo. Kinagabihan po, parang umapoy na po ako inapoy na po ako ng lagnat. Hanggang sa lumala ang nararamdaman ni Mike. Sa pag-ihi, may naramdaman ka kakaiba? Wala pa po nun. Okay. Mga 3 days bago po na. O ano naramdaman mo 3 days after? Hindi na po makainan Tapos, medyo masakit na po yung sikmura ko. August 22, nagdesisyon na ang magulang ni Mike na isugod siya sa ospital. Ang baba na po ng oxygen niya sa katawan, tapos sobrang sakit ng ganito niya, hindi na siya nakakalakad ng maayos. Tapos kinuhanan siya ng dugo. Mga magmamadaling araw na, yun po, nakita na pong leptospirosis siya. Ang itinuturong dahilan kung paano nakuha ni Mike ang leptospirosis, ang minsang paglusong niya sa baha sa kanilang lugar. Nagugas po ako sa naipungpong tubig sa hams po, dun sa baba po. Muulan ba nun? Opo. Ano po nun may paltos po sa paa. Parang doon naalala na doon po pumasok. Yung lepto. Daga ang main carrier ng bakterya na Leptospira na siyang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Ang ihi ng daga na kontaminado ng bakterya, maaaring humalo sa mga tubig baha. Ang bakterya posibleng makapasok sa mga bukas na parte ng katawan, katulad ng mata, bibig, ilong, at mga open wounds o sugat. Kung hindi maaagapan ng leptospirosis, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kidney, liver failure, hirap sa paghinga, at sa ilang pagkakataon ay pagkamatay. Ito rin daw ang kinakatakutang mangyari ni Donalyn sa kanyang anak. Takot na takot po ako. Kasabi ko nga sa kanya, nak, laban tayo. Kasi gusto niya nang umuwi po. Sobrang sakit po nung nararamdaman niya. Gusto niya na pong umuwi. Ba, hindi ko na kaya. Sabi niya, kaya natin yan. Magpakatatag ka lang. Sabi ko, alam naman nila kung anong gagawin nila eh. Sabi kong ganyan. Makinig lang tayo kung anong sasabihin nila. Laking pasasalamat ni Donalyn na nalagpasan ni Mike ang sakit na ito. Pag na-dialysis natin yung anak mo, malilinis na yung sabing ganyan ng doktor. Depende po sa dun sa magiging ng kidney niya. Kung tatanggapin ba yung dialysis, malilinis ba talaga. Kaya sabi sa akin ng doktor, mag-hope lang tayo, mami, sabing ganyan ng doktor. Anong natutunan mong leksyon dito sa karanasan mo? Pag pong maglusong po sa mga stock po na tubig. Tapos pag umulan po wag masyadong palabas-labas. Siya ang pang-5 pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa barangay Payatas. Kaya naman pinuntahan namin ang barangay para malaman kung paano nila tinutugunan ang mga kasong ito. Si Kapitan Manuel Guarin, minsan na rin palang tinamaan ng leptospirosis. Naramdaman natin kung gaano kahirap talaga yung tamaan ka ng leptospirosis. Actually, mga last year yata parang meron kaming naging cases na may namatay sa amin dito. At yun ang ayaw na inyong mangyari? Yes. Dahil nangyari na sa akin Kaya ina-advise natin to sa ating mga kabarangay na sana yung paglilinis nga ng bakuran talaga. Yun ang importante. Diyan naglulungga yung mga daga. Ang problema sa leptospirosis, mas pinalala pa raw ng mga naiipong basura sa lugar. Malaki yung hamon para sa amin, especially kami, alam mo naman kami, yung area namin, nandito yung mga scavenger, nandito yung mga pahinanti ng basura, mga driver. Sila po ay nag-uwi ng kanilang mga kalakal.
Ni-imbak nila yan. After 1 week, saka nila gagalawin, siyempre. Yun ang pinamamahayan talaga ng mga insekto. Like daga, di ba? Mula January hanggang July ngayong taon, 156 ang mga namatay dito sa bansa dahil sa leptospirosis. Kasama sa tumataas na bilang ng tinamaan ng leptospirosis, si Marcelino Muring, 42 taong gulang mula Davao City. August 9, matapos maglimas ng tubig baha si Marcelino, nakaramdam na raw siya ng pananakit ng tiyan. Lagi kasing umuulan dito sa amin. Tapos nag-overflow po ang Davao River at pumapasok po ang tubig baha dito sa aming bahay. Noong una, akala namin ulcer lang ang sakit niya kasi palaging sumasakit ang tiyan niya. Nang isugod siya sa ospital noong August 20, malala na ang leptospirosis niya. Nilalagnat na siya, tapos yung balat niya nagdidilaw na ang mata niya pulang-pula. At nahirapan na siyang huminga kaya dinala siya namin sa pinakamalapit na ospital. Umiyak talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagnegatibo talaga ang isip ko kasi lahat ng mga kapitbahay namin na nagka-leptospirosis, hindi talaga sila nakasurvive. Lalo na nung sinabi ng doktor sa akin na kailangang i-dialysis ang asawa ko. Tinamaan na rin ang kanyang kidney. Umabot sa 600,000 pesos ang kailangang bayaran nila Mang Marcelino sa ospital. Hirap na hirap talaga kami. Marami na kaming utang. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pang-dialysis ng asawa ko. 2 times a week kasi siyang mag-dialysis. Ang buong pamilya, apektado raw ng pagkakasakit ni Marcelo. Malaki talagang epekto sa amin ang pagkasakit ng asawa ko kasi siya lang kasi ang inaasahan namin sa aming pamilya, siya lang ang naghanap buhay. Ngayon hindi na siya makapagtrabaho kasi nagdialysis siya. Ang leptospirosis, madalas raw na napagkakamalang pangkaraniwang trangkaso lang. Isa raw ito sa dahilan kaya karamihan ng mga pasyente ay severe o malalang leptospirosis na kapag dinadala sa ospital. Ibig sabihin, nagdugo yung lungs na nila dahil doon sa leptospirosis. Then after that, hindi na sila makahinga. So nagkakaroon ng respiratory failure. Karamihan pa sa mga ito, may kidney failure pa. So patong-patong na infection, kumbaga nag-sepsis na sila dahil doon sa leptospirosis. Nagkakomplikasyon yung kidney, pati yung kanyang atay at saka yung kanyang lungs. Pero bukod sa pagpuksa sa mga daga, kailangan matugunan rin daw ang problema sa baha. Dahil dito, mas kumakalat ang ihi ng daga na pinagmumulan ng bakterya. Sabi ng mga eksperto, kayang-kaya namang maiwasan ang leptospirosis. Pinaka number 1 din na gagawin na lang natin is panatiling malinis ang kapaligiran. Kasi di ba gustong-gusto ng daga yung madumi. So I think by that time, pag malinis ang kapaligiran natin at tama po yung pagtapon ng basura, by that time, mababawasan ang pagbaha at maiwasan din natin ang leptospirosis.